Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay? Muli, isang karangalan na samahan kayo sa isa na namang kwentong magbibigay kulay at aral sa ating mga puso. Sabi nila, ang paghilom daw ng isang sugat ay isang mahabang paglalakbay. Ngunit paano kung ang sugat ay hindi nakikita ng mga mata? Paano kung ang tahanang dapat sanang kanlungan ng pagmamahal ay siya pang naging bilangguan ng kalungkutan? Halina't pakinggan natin ang isang kwentong magpapatunay na kung minsan, ang taong inaakala nating pinakamahina ay siya palang may kakayahang buuin ang mga pusong matagal nang wasak. Isang malakas na kalabog ng pinto ang gumising sa natutulog na katahimikan ng Hacienda Silangan. Sinundan niyon ng isang sigaw na puno ng panggigigil at takot. "Hindi ko na kaya! Mga anak kayo ng demonyo!" Iyon ang ika-37 yaya na tumakbo palabas ng malaking tarangkahan. Bit-bit ang kanyang gamit at ang kanyang natitirang pasensya. Para kay Hinahon Ginhawa, nakararating lang sa labas ng mansyon, iyon ay isang hindi magandang pangitain. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang lumang folder na naglalaman ng iisang piraso ng resume. Ang sapatos niya ay may maliit ng butas sa talampakan at ang kanyang tiyan ay kumakalam dahil sa kapilang ang laman mula pa kaninang umaga. Ang kailangan niya ay trabaho. Kahit anong trabaho, ang inaplayan niya ay bilang tagalinis, isang janitress. Pero sa nakikita niya ngayon, tila mas kailangan ng mansyon ng isang exorcist. Bumukas ang malaking tarangkahan at isang lalaking mukhang pinagsakluban ng langit at lupa ang humarap sa kanya. Matangkad, makisig, ngunit ang mga mata ay malamig at walang buhay. Iyon si Banyuhay Soliman, isang bilyonaryo na tila bapasan ang lahat ng problema sa mundo. "Anong kailangan mo?" tanong ng lalaki. Ang boses ay magaspang, halatang walang oras para sa anumang paligoy-ligoy. "Ako po si Hinahon Ginhawa. Nag-apply po ako para sa janitress position." Mahinang sagot ni Hina. Tinitigan siya ni Banyuhay mula ulo hanggang paa. Nakita nito ang pagod sa kanyang mga mata, ang luma niyang kasuotan, at ang determinasyon sa kanyang tindig. Hindi nito tinignan ang resume na inaabot niya. Sa halip, ang mga mata nito ay napakos sa kanyang mga kamay na may kalyo, mga kamay na sanay sa mabigat na trabaho. "Marunong ka bang mag-alaga ng bata?" Bigla ang tanong ni Banyuhay. Natigilan si Hina. "Po? Opo, pero ang inaplayan ko po ay..." "Hindi ko kailangan ng janitress ngayon. Ang kailangan ko ay yaya, ika-38, sabi nito. May halong desperasyon sa boses. "Tatanggapin mo o hindi?" Para kay Hina, na walang ibang pagpipilian, ang sagot ay malinaw. Kahit pa nangangahulugan iyon, nahaharapin niya ang sinasabing mga anak ng demonyo sa loob. "Tinatanggap ko po," sabi niya sa isang matatag na boses. Ang loob ng Hacienda Silangan ay kasalungat ng pangalan nito. Walang sinag ng pag-asa, walang init ng silangan. Malawak ang sala, nagkikintaban ang sahig na gawa sa marmol, at ang mga kasangkapan ay tiyak na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ngunit ang pakiramdam ay malamig, parang isang magandang hawla na walang ibon. Doon, sa gitna ng sala, nakilala niya ang 5 dahilan kung bakit umalis ang 37 yaya. Ang panganay, si Silakbo, isang dalagita ng mga 17 taong gulang, ay tinitigan siya ng mga matang puno ng galit. Ang tingin nito ay parang punyal na handang itusok sa kanya anumang oras. Si Diwa, mga 15 taong gulang, ay tahimik lang na nakatayo sa isang sulok, nagmamasid, tila ba binabasa ang kanyang kaluluwa. Ang kambal na sina Halia at Hanan, mga 10 taong gulang, ay may mapanuksong na ngiti sa kanilang mga labi, na para bang iniisip na kung paano siya susunod na pahihirapan. At ang bunso, si Ulap, 6 na taong gulang,
ay nakayakap sa binti ng kanyang kapatid na si Diwa. Ang mga mata ay puno ng takot. Mula sa itaas ng engrandeng hagdanan, isang matandang babae ang bumaba. Nakasuot ito ng eleganteng bestida at alahas. At ang bawat hakbang ay may bigat ng autoridad. Si Doña Puri Soliman, ang ina ni Banyuhay. Tinitigan din siya nito. Ngunit ang tingin nito ay mas malala pa sa galit ni Silakbo. Iyon ay tingin ng paghamak. Isa na namang ito. Sa itsura pa lang ay mukhang hindi magtatagal, sabi ng matanda sa hangin. Sapat na para marinig ni Hina. Ang unang hapunan ni Hina sa mansyon ay ang pinakatahimik at pinakanakakabinging karanasan sa buong buhay niya. Nakaupo siya sa isang dulo ng mahabang mesa na kayang pakainin ang 20 tao. Si Banyuhay ay nasa kabilang dulo, abala sa kanyang laptop. Si Doña Puri ay nasa tabi nito. Ang 5 magkakapatid ay nasa gitna. Bawat isa ay nasa sariling mundo. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa pinggan. Walang nag-uusap, walang nagtatawanan. Ang pagkain ay masarap. Ngunit habang lumalamig ito sa pinggan, lumalamig din ang sikmura ni Hina. Ito ay isang pamilya, ngunit walang pakiramdam ng pagiging pamilya. Sila ay mga estranghero na nagsasalo sa isang mesa. Bawat isa ay may pasan-pasang kalungkutan. Nang gabing iyon, sinimulan ni Hina ang kanyang trabaho. Hindi niya pinilit na kausapin ang mga bata. Sa halip, nagsimula siyang maglinis. Inayos niya ang mga nagkalat na laruan. Pinunasan niya ang alikabok sa mga litrato. Sa bawat kilos niya, inilalagay niya ang isang piraso ng kaayusan sa bahay na puno ng kaguluhan. Napagpasyahan niyang unahin ang kwarto ng panganay. Kumatok siya ng 3 beses. Walang sumagot. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Ang kwarto ni Silakbo ay malinis at maayos, ngunit may kakaibang bigat sa hangin. Sa ibabaw ng study table nito, may nakakalat na piraso ng isang litrato. Isang family picture. Maligaya ang lahat sa litrato, maliban sa isang mukha na pinunit at tinanggal, ang mukha ng kanilang ina. Ngunit ang nakakuha ng pansin ni Hina ay ang isa pang litrato sa tabi nito. Isang buong family picture, pero ito ay punit-punit na. Kitang-kita ang galit sa bawat pagpunit. Pinulot ni Hina ang mga piraso. Sa likod niya, narinig niya ang isang malamig na boses. "Anong ginagawa mo?" Napalingon si Hina. Nakatayo roon si Silakbo. Ang mga mata ay namumula. Ang mga kamao ay nakakuyom. Hindi ito ang galit na nakita niya kanina. Ito ay galit na may halong matinding sakit. "Huwag mong pakialaman ang mga gamit ko," sabi ng dalagita. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. "Pasensya na. Lilinisin ko lang sana." "Hindi ka namin kailangan dito," putol ni Silakbo sa sasabihin niya. Lumapit ito. Bawat hakbang ay mabigat. Huminto ito sa mismong tapat niya. Ang mga mata ay direktang nakatitig sa kanya. "Umalis ka sa pamamahay na ito kung ayaw mong pagsisihan." Banyuhay Soliman mula sa kanyang opisina sa loob ng mansyon. Pinapanood ni Banyuhay Soliman ang lahat sa pamamagitan ng mga high-definition na security cameras. Ito ang kanyang paraan ng pamamahala. Malamig, malayo, at nakabase sa datos. At ang pinakabagong datos na kanyang sinusuri ay si Hinahon Ginhawa. Inaasahan niyang makikita ang karaniwang eksena. Isang yayang sumisigaw, naghahabol ng mga bata, o di kaya'y nakaupo sa isang sulok at umiiyak na. Ngunit ang nakikita niya sa monitor ay katahimikan. Nakaupo si Hina sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa hardin. Wala siyang ginagawa kundi tumingala sa langit. Ilang sandali pa, lumapit ang bunso niyang si Ulap. Ang anak niyang laging natatakot sa sarili nitong anino. Naupo ito sa tabi ni Hina, hindi nagsasalita, ngunit hindi rin naman lumalayo. "Nakikita mo ba yun, Ulap?
Narinig ni Banyuhay ang mahinang boses ni Hina mula sa audio feed. Ang ulap na yan, mukhang dragon. Sumilip si Ulap sa langit. Hindi po, mukha po siyang kuneho. Oo nga no, isang matabang kuneho. Mahinang tumawa si Hina. Paano naman yung isa? Yung mahaba? Isang lapis po, sagot ni Ulap. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, narinig ni Banyuhay ang isang tunay na ngiti sa boses ng kanyang bunsong anak. Isang kuryente ang tila gumapang sa puso ni Banyuhay. Isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Intriga. Itong babae, hindi niya pinipilit ang mga bata. Hindi niya sila sinusuhulan ng candy o pinapangakuan ng mga laruan. Nandoon lang siya, tahimik na nagbibigay ng espasyo hanggang sa sila na mismo ang lumapit. Kinagabihan, habang papunta siya sa kusina para kumuha ng tubig, napahinto siya sa tapat ng kwarto ni Diwa. Bahagyang nakabukas ang pinto. Sa loob, nakita niya si Hina na maingat na kinukumpuni ang isang bagay. Ang lumang music box ni Diwa, regalo ng kanyang yumaong ina. Nasira iyon ilang buwan na ang nakakaraan at walang sino man ang nag-abalang ipaayos ito. Nakaupo si Diwa sa kanyang kama, tahimik na pinapanood ang bawat galaw ni Hina. Nang sa wakas ay tumunog muli ang maliit na kahon. Isang pamilyar ngunit matagal nang nawawalang himig. Isang napakaliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Diwa. Tumingin ito kay Hina at tumango. Isang simpleng tango, ngunit para kay Banyuhay, iyon ay isang malaking milagro. Ngunit ang mga maliliit na binhi ng tiwala na nagsisimulang tumubo ay agad na inapakan kinabukasan. Isang mamahaling sports car ang pumarada sa harap ng mansyon at mula roon ay bumaba si Kislap de Oro na nakasuot ng damit na mas mahal pa siguro sa sahod ni Hina sa isang taon. Banyuhay, darling! Bati nito at agad siyang hinalikan sa pisngi. Si Kislap ang babaeng gustong-gusto ni Doña Puri para sa kanya. Maganda, mayaman at mula sa tamang pamilya. Pero para kay Banyuhay, si Kislap ay parang isang magandang porselana. Magandang tignan, ngunit walang init, walang buhay. Pumasok sila sa sala kung saan nagpupunas ng mga kasangkapan si Hina. Agad na tinaasan ni Kislap ng kilay ang babae. Oh, so this is the new help? Sabi ni Kislap. Ang boses ay puno ng pangmamata. Akala ko ba yaya ang kinuha mo, darling? Bakit mukhang katulong na nagpapanggap na yaya? Hindi umimik si Hina. Nagpatuloy lang ito sa kanyang ginagawa. Ngunit nakita ni Banyuhay ang paghigpit ng hawak nito sa basahan. Naglakad si Kislap na parabang siya ang reyna ng mansyon. Kumuha ito ng isang baso ng red wine. Habang pabalik ito sa sala, sinadya nitong dumaan malapit kay Hina. Bigla itong natapilok, isang pekeng pagkatapilok, at ang mamahaling alak ay tumapon sa kumikinang na puting sahig. Oh my goodness! I'm so clumsy! Sigaw ni Kislap, ngunit ang mga mata nito ay nakatingin kay Hina na may ngiting mapanlait. Hoy! Anong tinitingin-tingin mo dyan? Linisin mo to. Dalian mo. Naramdaman ni Banyuhay ang inis na namumuo sa kanyang dibdib. Inis kay Kislap sa pagiging mapagmataas nito at inis sa sarili niya dahil wala siyang masabi. Ito ang mundo niya. Isang mundo kung saan ang mga taong tulad ni Hina ay itinuturing na kasangkapan lang. Walang salitang lumuhod si Hina at sinimulang punasan ang sahig. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Banyuhay ng hiya. Nang gabing iyon, kinausap siya ng kanyang ina. Nakikita mo na, Banyuhay? Ang babaeng yan ay hindi na babagay dito. Pinagtatawanan na tayo ng mga kaibigan ko. Ang kailangan mo ay isang taong karespe-respeto, isang taong tulad ni Kislap. Ang mga salita ng kanyang ina, ang pang-aapi ni Kislap, at ang sarili niyang pagdududa
ay naghalo-halo sa isip ni Banyuhay. Oo, may nagagawa si Hina sa mga bata. Pero sapat na ba yun? O isa lang itong swerte na malapit nang maubos? Kailangan niya ng pruweba. Isang konkretong resulta. Pinuntahan niya si Hina sa kusina habang naghahanda ito ng gatas para kay Ulap. Muli, isinuot niya ang kanyang maskara ng pagiging isang malamig na CEO. Binibigyan kita ng 1 linggo. Hinahon. Sabi niya, ang boses ay walang emosyon. Tumingin sa kanya si Hina, ang mga mata ay nagtatanong, 1 linggo para patunayan mo ang sarili mo. Kung sa loob ng 7 araw hindi mo mapaupo si Silakbo sa hapagkainan para sa hapunan kasama naming lahat. Huminto siya, hinayaang mabitin sa hangin ang kanyang banta. Kung hindi, kailangan mo nang umalis. Hinahon, Hina ginhawa 1 linggo, 7 araw. Iyon ang taning na ibinigay sa kanya ni Banyuhay Soliman. Para kay Hina, ang bawat oras na lumilipas ay parang isang butil ng buhangin sa isang hourglass na malapit nang maubos. Paano niya palalambutin ang pusong bato ni Silakbo sa loob lamang ng 1 linggo? Ang dalagitang tila ba nagtayo ng pader na kasing taas ng tarangkahan ng hasyenda sa paligid ng kanyang sarili. Sa kanyang pag-iikot sa malawak na lupain ng mansyon, napadpad si Hina sa isang sulok na tila kinalimutan na ng panahon. Isang bakal na pinto na kinakalawang at tinutubuan na ng mga baging. Dahil sa kuryosidad, marahan niya itong itinulak. Tumunog ito ng pagkalakas-lakas at sa kanyang pagpasok, isang nakatagong hardin ang bumungad sa kanya. O ang dating hardin, ngayon, ang lugar ay pinamumugaran na ng matataas na damo. Ang mga rosas ay nalanta na sa kanilang mga sanga at ang dati makukulay na bulaklak ay mga tuyong talulot na lang na nakakalat sa lupa. Ngunit sa kabila ng kapabayaan, nakikita pa rin ni Hina ang anino ng dating kagandahan nito. Isang lugar na minsan ay inalagaan ng may buong pagmamahal. Sa gitna ng hardin, may isang maliit na gazebo. Sa loob nito, sa ibabaw ng isang marmol na bangko, ay may isang librong naiwan, isang gardening journal. Maingat niya itong binuklat. Ang sulat kamay ay pino at puno ng buhay. Puno ito ng mga tala tungkol sa mga bulaklak, sa lupa, at sa araw. Ang pangalan sa unang pahina, Alunsina Soliman, ang yumaong asawa ni Banyuhay. Habang binabasa niya ang mga pahina, naramdaman ni Hina na nakikilala niya ang babaeng hindi na niya kailanman makikita. Isang babaeng nagmahal sa bawat usbong at dahon. Sa isang pahina, may nakasulat, ang paghahardin ay parang pag-aalaga ng pamilya. Kailangan ng pasensya, pag-unawa at pagmamahal para mamulaklak. Isinara niya ang journal at inilagay ito pabalik sa bangko. Sa sandaling iyon, alam na niya ang kanyang gagawin. Kinabukasan, hindi niya pinansin ang matatalim na tingin ni Silakbo. Sa halip, kumuha siya ng gardening gloves at isang pares ng gunting at nagtungo sa nakatagong hardin. Nagsimula siya sa isang sulok, binubunot ang mga damo, isa-isa. Ilang oras siyang nagtrabaho sa ilalim ng araw, hindi alintana ang pagod at pawis. Nang mapansin niyang may anino sa kanyang likuran, lumingon siya. Nakatayo roon si Silakbo. Ang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Ang muka ay mas madilim pa kaysa sa mga ulap na namumuo sa kalangitan. Anong ginagawa mo rito? Tanong ng dalagita. Ang boses ay malamig. Nag-aayos lang, simpleng sagot ni Hina at ipinagpatuloy ang pagbunot ng damo. Huwag mong pakialaman ang hardin ni Mama. Sigaw ni Silakbo. Ang boses ay biglang pumiyok, puno ng sakit na hindi maitago. Huminto si Hina. Dahan-dahan siyang tumayo at humarap sa dalagita. Hindi siya natakot. Sa halip nakita niya ang isang batang nasasaktan sa likod ng maskara ng galit. Hindi ko pinapakialaman, Silakbo. Mahinahon niyang sabi.
Tinutulungan ko lang siyang buhayin ulit. Natigilan si Silakbo sa kanyang narinig. Ang mga salitang yon ay tila tumagos sa pader na kanyang itinayo. Nagpatuloy si Hina. Mahirap kapag may biglang nawala. Yung mga bagay na iniwan nila, minsan ayaw na nating galawin kasi natatakot tayong baka lalo lang masira. O baka makalimutan natin sila. Tumingin siya sa paligid. Pero ang hardin na ito, hindi ito alaala ng pagkawala niya. Ito ang alaala kung paano siya nagbigay ng buhay. Walang nagsalita sa loob ng ilang minuto. Tanging ang ihip ng hangin at ang tunog ng mga tuyong dahon ang maririnig. Akala ni Hina ay tatalikuran na siya ni Silakbo. Ngunit nagulat siya nang lumapit ito. Kinuha ang isang maliit na pala at nagsimulang magbungkal ng lupa sa tabi niya. Hindi sila nag-usap, ngunit sa kanilang tahimik na pagtatrabaho, sa bawat damong kanilang binunot at sa bawat lupang kanilang binungkal, isang hindi nakikitang ugnayan ang nabuo. Mula sa bintana ng kanyang opisina, hindi sinasadyang natanaw ni Banyuhay ang eksena sa hardin. Ang kanyang panganay na anak na laging nagkukulong sa kwarto, na laging puno ng galit ay naroon. Nagtatrabaho kasama ang babaeng binigyan niya ng ultimatum. Hindi sila nagtatawanan, ngunit may kapayapaan sa kanilang mga kilos. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Alonsina, nakita ni Banyuhay si Silakbo na hindi galit. Nakita niya ang isang anino ng dalagitang minsan ay naging masayahin. At habang pinapanood niya si Hina, na ang mukha ay puno ng pawis, ngunit may isang maliit na ngiti, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang bagay na matagal na niyang ibinaon, paghanga. Dumating ang ikapitong gabi. Ang gabi ng katapusan ng ultimatum. Ang hapagkainan ay kasing tahimik ng dati. Nakaupo na si Banyuhay, si Doña Puri, at ang apat na mas nakababatang anak. May isang bakanteng upuan sa pagitan ni Diwa at ng kambal, ang upuan ni Silakbo. Tumingin si Banyuhay sa relos. Oras na para sa hapunan. Tumingin siya kay Hina na nakatayo malapit sa kusina. Ang mukha ay kalmado, ngunit bakas ang kaba. Naghahanda na siyang magsalita, na sabihing tapos na ang oras nang bumukas ang pinto ng dining hall. Pumasok si Silakbo. Ang buhok niya ay nakatali at ang kanyang mga damit ay malinis. Hindi siya tumingin kahit kanino. Naglakad siya ng diretso patungo sa kanyang upuan at naupo. Kinuha niya ang kanyang kubyertos at nagsimulang kumain. Isang milagro. Isang tahimik na milagro. Napatingin si Banyuhay kay Hina na nakahinga ng maluwag. Isang maliit na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi nito. Ngunit nang mapatingin si Banyuhay sa kanyang ina, ang nangiting iyon ay nawala. Nakatitig si Doña Puri kay Hina. Ang mga mata nito ay hindi nagpapakita ng pagkagulat o pasasalamat. Sa halip, ang mga ito ay nanlilisik, puno ng isang malamig at hindi maipaliwanag na pagkamuhi. Banyuhay Soliman. Ang tagumpay ni Hina ay isang mapait na tableta para kay Doña Puri. Ang katahimikan sa hapagkainan na dati ay simbolo ng kalungkutan ay napalitan ng isang bagong uri ng katahimikan, isang tensyonadong paghihintay. Para kay Banyuhay, ang pag-upo ni Silakbo sa mesa ay isang himala. Ngunit para sa kanyang ina, iyon ay isang deklarasyon ng giyera. Nakita ni Banyuhay kung paano nagbago ang pakikitungo ng kanyang ina. Hindi na ito basta ng mamata. Ngayon, bawat kilos ni Doña Puri ay may kalkuladong pagbabanta. Para itong isang ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon para tumuklaw. At ang kamandag nito ay dumating sa anyo ni Kislap de Oro. Isang hapon, habang nagkakape si Banyuhay kasama ang kanyang ina at si Kislap sa sala, isang sigawang umalingaw-ngaw. Nawawala! Dramatiko at malakas na sigaw ni Kislap habang sinasapo ang kanyang leeg. Ang diamond necklace ko! Nawawala!
Iyon ay isang kwintas na ipinagyayabang nito kanina pa. Isang regalo daw mula sa isang European royalty, nagkakahalaga ng milyon-milyon. Agad na tumayo si Doña Puri. Ang mukha ay nagpapakita ng perpektong halo ng pag-aalala at suspetsa. Paano mawawala? Kani-kanina lang ay suot mo yan. Sino-sino lang ba ang pumasok dito sa sala? Ang mga mata ng dalawang babae ay sabay na napunta kay Hina. Nakasalukuyang nag-aayos ng mga unan sa sofa sa kabilang dulo ng silid. Siya! Mahinang bulong ni Doña Puri, ngunit sapat na para marinig ng lahat. Siya lang ang huling lumapit sa'yo, Kislap. Hindi po ako. Nagsimulang magsalita si Hina. Ang muka ay nagpapakita ng pagkalito at pagkabigla. Huwag ka nang magkaila. Putol ni Kislap. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Mga luhang halatang halata ang pagkapeke. Banyuhay, darling. Napakamahal noon. Pamana pa yun sa akin. Naramdaman ni Banyuhay ang pamilyar na sakit ng ulo. Nahati ang kanyang isip. Ang isang bahagi niya, ang lohikal na CEO, ay nagsasabing imposibleng gawin niyon ni Hina. Ang babaeng nag-ayos ng hardin at nagpakita ng walang katumbas na pasensya ay hindi magnanakaw. Ngunit ang kabilang bahagi, ang anak ni Doña Puri, na lumaki sa mundo ng pagdududa, ay nag-aalangan. Paano kung tama sila? Paano kung ang lahat ng ito ay isang palabas lang? Hanapin ninyo sa kwarto niya. Utos ni Doña Puri sa dalawang kasambahay na agad namang sumunod. Tiyak na nandoon lang iyon. Itigil niyo yan, mariing sabi ni Banyuhay, ngunit ang kanyang boses ay walang awtoridad na katulad ng sa kanyang ina. Hinarap siya ni Doña Puri. Bakit, Banyuhay? Pinagtatanggol mo ba siya? Isang babaeng kinuha mo lang sa kung saan. Paano kung may masamang mangyari sa mga anak mo dahil sa kanya? Ang pagbanggit sa kanyang mga anak, iyon ang kanyang kahinaan. Hindi po ako magnanakaw, sabi ni Hina. Ang boses ay mahinahon ngunit matatag. Nakatayo siya ng tuwid. Ang kanyang dignidad ang nagsisilbing panangga sa mga akusasyon. Sa gitna ng kaguluhan, bumaba mula sa hagdanan ang mga bata na naalarma sa ingay. Nakita nila ang tensyonadong eksena. Si Hina na napapalibutan at ang kanilang lola at si Kislap na parang mga buwitreng handa nang dumagit. She's lying! Sigaw ni Kislap. I'm sure ninakaw niya. Hindi po yan totoo. Isang maliit na boses ang sumabat. Ang kambal na sina Halia at Hanan. Hindi po ganyan si Ate Hina. Oo nga po. Mabait po si Ate Hina. Dagdag pa ni Ulap na nagtatago sa likod ni Diwa. Pati si Silakbo na nakatayo sa itaas ng hagdan ay nakatingin ng masama kay Kislap. Isang nag-aapoy na tingin ng pagtatanggol. Nagulat si Banyuhay. Nagulat si Doña Puri. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang 5 magkakapatid ay nagkakaisa at ipinagtatanggol nila si Hina. Ang eksena ay pinutol ng pagbabalik ng 2 kakasangbahay. Ang isa ay may hawak na isang maliit na bagay na kumikinang. Ang isa naman ay may hawak na isang pamilyar na apron. Ang gardening apron ni Hina. Donya, nakita po namin sa bulsa ng apron niya, sabi ng kasambahay habang nanginginig na iniaabot ang kwintas. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong sala. Lahat ng mga mata ay napunta kay Hina. Ang kanyang muka ay maputla. Ang kanyang pagkalito ay napalitan ng sakit at hindi makapaniwalang pagtingin. Tumingin siya kay Banyuhay. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Nagmamakaawa na maniwala ito sa kanya. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Banyuhay ay ang bagay na pinakakinatatakutan niya. Pagdududa. Si Kislap ay ngumiti. Isang napakaliit, ngunit puno ng tagumpay ng ngiti. At sa ngiting iyon, alam ni Hina na natalo na siya. Ang bigat ng akusasyon ay parang isang malaking bato
na dumagan sa dibdib ni Hina. Ang bawat paghinga niya ay mabigat. Ang mga tingin na ipinupukol sa kanya, ang mapanlibak na tingin ni Kislap, ang mapanghusgang tingin ni Doña Puri, at ang pinakamasakit sa lahat, ang nag-aalinlangang tingin ni Banyuhay ay mas masakit pa sa sampal. Walang salitang binitawan niya ang hawak na pamunas. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad paakyat sa hagdanan patungo sa maliit na kwartong ibinigay sa kanya. Bawat hakbang ay parang 1 milya ang layo. Narinig niya ang mahinang paghikbi ni Ulap, ngunit hindi siya lumingon. Kung ang taong pinagsimulan niyang pagtiwalaan ay nagduda sa kanya, ano pa ang saysay ng pananatili? Sa loob ng kanyang kwarto, kinuha niya ang kanyang maliit na bag at sinimulan itong ayusin. Isang pares ng damit, isang lumang libro, at ang kanyang pitaka na may kakarampot na laman. Iyon lang ang buong buhay niya. Habang isinasara niya ang kanyang bag, isang mahinang katok ang narinig niya sa pinto. "Ate Hina?" Ang boses ni Ulap. Bumuntong hininga si Hina at binuksan ang pinto. Nakatayo roon ang bunsong si Ulap. Ang mga mata ay namumugto sa kaiiyak. Niyakap nito ang kanyang binti na para bang ayaw na siyang pakawalan. "Huwag po kayong umalis, Ate Hina," sabi ng bata sa gitna ng kanyang mga hikbi. "Please po." Lumuhod si Hina para magpantay sila ng bata. Pinunasan niya ang mga luha nito gamit ang kanyang hinlalaki. "Kailangan, Ulap. Hindi na ako pwedeng magtagal dito." "Pero hindi naman po kayo magnanakaw." Ang mga salitang iyon, galing sa isang inosenteng bata, ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa nasasaktang puso ni Hina. Niyakap niya si Ulap ng mahigpit. "Alam ko, at alam mo, sa ngayon, sapat na sa akin yun." Nang pakawalan niya ang bata, naghahanda na siyang bitbitin ang kanyang bag nang mapansin niya ang 3 pang anino sa may pintuan. Ang kambal na sina Halia at Hanan at ang tahimik na si Diwa. Ang mukha ng kambal ay balisa, ngunit si Diwa, ang laging walang emosyon, ay may kakaibang determinasyon sa kanyang mga mata. "Nakita namin," biglang sabi ni Halia. "Oo, nakita namin si Ate Kislap." Segunda naman ni Hanan. Napatingin si Hina sa kanila. "Anong nakita ninyo?" Nagtinginan ng kambal, tila naghahanap ng lakas ng loob. "Naglalaro po kami ng taguan kanina sa may hagdan," paliwanag ni Halia. "Nakita po namin si Ate Kislap na dumaan malapit sa garden. Kinuha niya yung apron niyo na nakasampay. Tapos po may nilagay siya sa bulsa." Dugtong ni Hanan. "Hindi po namin alam kung ano yon. Akala po namin basura lang. Tapos binalik niya yung apron sa sampayan." Nanlaki ang mga mata ni Hina. Isang patibong, isang napakalinaw na patibong. Si Diwa, na kanina patahimik, ay lumapit. Kinuha niya ang kamay ni Hina. Ang mga kamay nito ay malamig, ngunit ang hawak ay mahigpit. "Hindi ka aalis, Ate Hina," sabi nito. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng kapangyarihan na hindi pa naririnig ni Hina mula sa kanya. "Sasabihin namin kay Papa ang totoo." Hinila ni Diwa ang kanyang mga kapatid at nagmamadaling bumaba ng hagdan. Iniwan si Hina na natigilan at hindi makapaniwala. Sa ibaba, nagdiriwang na ng kanilang tagumpay sina Doña Puri at Kislap. Si Banyuhay naman ay nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod. Ang isip ay malayo. "Papa!" Napalingon si Banyuhay. Nakita niya ang kanyang 4 na anak na babae dahil sumunod na rin si Ulap na nakatayo sa harap niya. Ang mga mukha ay seryoso. "Papa, hindi po si Ate Hina ang kumuha ng kwintas," sabi ni Diwa. Ang boses ay nanginginig, ngunit malinaw. Ikinuwento ng kambal ang lahat ng kanilang nakita, bawat detalye. Habang nagsasalita sila, ang mukha ni Kislap ay unti-unting namumutla. Si Doña Puri naman
ay sinubukang pumagitna. Mga bata, huwag kayong gumawa ng kwento. Hindi po kami nagsisinungaling, Lola. Kit ni Halya. Isang matinding kahihiyan ang bumalot kay Banyuhay. Ang kanyang mga anak, ang mga batang inakala niyang problema, ang siyang nagpakita ng katotohanan. Samantalang siya, ang kanilang ama, ang siyang nagduda at naging bulag. Walang imik siyang naglakad papunta sa kanyang opisina. Ilang sandali pa, bumalik siya. Hawak ang isang tablet. Isang tap lang sa screen at ipinakita nito ang recording mula sa security camera na nakatutok sa hardin. Malinaw na malinaw. Ang paglapit ni Kislap sa nakasampay na apron. Ang mabilis na paglagay nito ng isang kumikinang na bagay sa bulsa. Ang maingat na pagbabalik nito sa sampayan. Ang katahimikan sa sala ay mas matindi pa kaysa kanina. Si Kislap ay hindi na makapagsalita. Mabilis siyang tumayo, kinuha ang kanyang bag at walang paalam na tumakbo palabas ng mansyon. Naiwan si Doña Puri. Ang muka ay hindi maipinta. Tumingin ito ng masama sa kanyang mga apo bago tumalikod at umakyat sa kanyang silid. Naiwan si Banyuhay sa gitna ng sala. Hawak ang tablet na naglalaman ng katotohanan. Naramdaman niya ang isang bigat sa kanyang dibdib, ang bigat ng pagsisisi. Mabilis siyang tumakbo paakyat. Naabutan niya si Hina sa may pintuan, hawak na ang kanyang bag, handa nang umalis. Humarang siya sa daan. Napatingin sa kanya si Hina. Ang mga mata ay walang emosyon. Naghihintay. Gusto niyang sabihing, patawarin mo ako. Gusto niyang sabihing, nagkamali ako. Ngunit ang mga salita ay hindi lumabas sa kanyang bibig. Ang pride niya ay isang pader na mahirap gibain. Sa halip, ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay 5 salita na puno ng kahulugang hindi masabi ng kanyang puso. Huwag kang umalis. Kailangan ka namin. Ang mga salitang kailangan ka namin ay nagpabago sa lahat. Hindi nito binura ang sakit ng pagdududa, ngunit nagbukas ito ng isang maliit na siwang para sa pag-asa. Nanatili si Hinahon at sa kanyang pananatili, ang dating malamig na mansyon ay unti-unting nagkaroon ng init. Naging pangkaraniwan na ang makita ang mga bata na nakapalibot sa kanya. Naglalaro, nagbabasa ng libro, o simpleng nagkukwentuhan. Pati si Silakbo ay naging mas malumanay na. At si Banyuhay, sa unang pagkakataon, ay nagsimulang umuwi ng mas maaga mula sa opisina. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto niya. Isang gabi, naabutan niya si Hina sa hardin. Dinidiligan ang mga bagong tubo na bulaklak sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang hardin ni Alonsina ay muling nabubuhay at kasabay nito, isang bagay sa loob ni Banyuhay ay tila nabubuhay din. Naupo siya sa bangko sa tabi nito. Sa loob ng ilang sandali, pinanood lang niya ito. Ang simple niyang kilos, ang payapa niyang presensya. Nagiging katulad ka na niya, mahinang sabi ni Banyuhay na ikinatingin ni Hina. Sino po? Si Alonsina, ang asawa ko, sabi ni Banyuhay. Bihira niyang banggitin ang pangalan nito. Masyadong masakit. Mahal na mahal niya ang hardin na ito. Sabi niya, dito niya nararamdaman ng Diyos. Isang nangiti ang sumilay sa labi ni Hina. Isang magandang lugar po talaga ito. Hina, sabi ni Banyuhay, at sa pagkakataong ito, tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Salamat. Isang simpleng salita, ngunit puno ng kahulugan. Salamat sa hindi pag-alis. Salamat sa pag-aalaga sa kanyang mga anak. Salamat sa pagbabalik ng kaunting liwanag sa kanilang madilim na mundo. Wala po yun, sagot ni Hina. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ni Banyuhay ang pamumula ng mga pisngi nito. Dahil sa biglaang pagiging komportable, isang tanong ang kumawala sa bibig ni Hina. Sir Banyuhay, kung okay lang po, ano po ba talaga ang nangyari sa kanya? Sa aksidente?
Ang tanong ay parang isang batong ibinato sa isang payapang lawa. Ang mahinahong ekspresyon ni Banyuhay ay biglang naglaho. Bago pa siya makasagot, isang matigas na boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Gabi na. Hindi ba dapat ay nagpapahinga ka na sa loob, Hina? Nakatayo sa may pinto ng hardin si Doña Puri. Ang mukha ay parang yelo. Ang kanyang presensya ay nagdala ng lamig na agad pumatay sa init ng sandaling iyon. Opo, Donya. Pasensya na po. Mabilis na sabi ni Hina at nagmamadaling pumasok sa loob. Iniwan ang mag-ina. Hinarap ni Banyuhay ang kanyang ina. Bakas ang inis sa kanyang mukha. Mama, nag-uusap lang kami. Tungkol saan, Banyuhay? Tungkol kay Alonsina. Ang boses ni Doña Puri ay nanginginig, hindi sa galit, kundi sa isang bagay na mas malalim. Takot. Hindi mo ba nakikita? Masyado na siyang nagiging parte ng pamilyang ito. Masyado na siyang nagtatanong. Mapapahamak tayong lahat dahil sa kanya. Ano bang sinasabi niyo, Ma? Si Hina pa ba ang problema? Si Doña Puri ay lumapit. Ang mga mata ay nanlalaki sa pag-aalala. Hindi mo naiintindihan, anak. May mga bagay na hindi mo alam. May mga bagay na dapat manatiling nakabaon. Kinabukasan, ipinatawag ni Doña Puri si Banyuhay sa kanyang pribadong silid. Isang silid na bihira nitong buksan para kahit kanino. Doon, sa gitna ng mga antigo at mamahaling gamit, sinabi ni Doña Puri ang isang sikretong matagal na niyang itinatago. Ang pagkamatay ni Alonsina, hindi iyon ordinaryong aksidente. Napatayo si Banyuhay. Anong ibig niyong sabihin? Nanginginig ang boses ng kanyang ina habang nagpapatuloy. Ang asawa mo, may natuklasan siya. Isang sikreto tungkol sa pinakamalaki nating kakumpetensya sa negosyo, ang mga Del Fuego. Isang bagay na kayang magpabagsak sa kanila. Bago niya masabi sa'yo, nalaman nila. Ang aksidente, sila ang may gawa. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Banyuhay. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang asawa ay bumalik. Mas matindi, mas masakit dahil ngayon may kasama na itong galit. At ngayon, patuloy ni Doña Puri, ang mga luha ay tumutulo na sa kanyang mga mata. Ginagamit nila ang sikretong yon para takutin ako, para kontrolin ang ilang desisyon ko sa kumpanya. At ang babaeng yan, sabi niya, tumutukoy kay Hina, ang kanyang pag-usisa, ang paglapit niya sa mga bata. Nakakakuha ito ng atensyon. Baka isipin ng mga Del Fuego na may alam din siya. Baka isipin nilang may sinabi ka sa kanya. Banyuhay, ang mga anak mo. Ilalagay niya sa panganib ang mga anak mo. Ang mundo ni Banyuhay ay gumuho. Ang babaeng nagbalik ng kapayapaan sa kanyang tahanan ay siya ring maaaring maging dahilan ng kapahamakan nito. Tumingin siya sa labas ng bintana. Nakita niya si Hina na masayang nakikipaghabulan sa kambal. Nakita niya ang tawa sa mukha ni Ulap. Ang mga tawang yon, ang kaligtasan nila. Iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Nang gabing iyon, pinuntahan niya si Hina. Ang puso niya ay parang pinipiga. Ang babaeng nasa harap niya ay nagbigay sa kanya ng pag-asa, ngunit kailangan niyang alisin ang pag-asang iyon para protektahan ang kanyang pamilya. Inilabas niya ang isang tseke mula sa kanyang bulsa, isang halaga na kayang bumuhay kay Hina at sa pamilya nito sa loob ng maraming taon. Inilapag niya ito sa mesa. Tumingin si Hina sa tseke, pagkatapos ay sa kanya, ang muka ay puno ng pagkalito. Isinuot ni Banyuhay ang kanyang pinakalamig, pinakawalang pusong maskara, ang maskara ng isang bilyonaryo na walang pakialam. Tapos na ang trabaho mo, sabi niya. Ang bawat salita ay parang lason na lumalabas sa kanyang bibig. Anong ibig niyong sabihin? Ang ibig kong sabihin, bayad ka na, sabi ni Banyuhay,
Itinulak ang tseke palapit dito. Umalis ka na dito at huwag ka nang babalik kailanman. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Hina. Nakita niya itong mabiyak. At ang bawat piraso nito ay sumasaksak din sa sarili niyang puso. Ngunit tiniis niya para sa kanyang mga anak, para sa kanilang kaligtasan. Ang pag-alis ni Hina ay parang pag-alis ng araw sa kalangitan. Agad na bumalik ang dilim at lamig sa Hacienda Silangan, 10 beses na mas matindi kaysa dati. Naging mas tahimik ang mga bata, ngunit hindi ito ang uri ng katahimikan na dulot ng kapayapaan. Ito ay ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Si Ulap ay laging umiiyak. Ang kambal ay hindi na naglalaro. Si Diwa ay laging nakatingin sa malayo. At si Silakbo, ang galit ni Silakbo ay bumalik. Mas nag-aalab, mas mapanganib. Para kay Banyuhay, ang bawat araw ay isang impyerno. Ang bigat ng kanyang desisyon at ang bigat ng kalungkutan sa kanyang tahanan ay unti-unting dumudurog sa kanya. Ang perang ibinayad niya kay Hina ay parang isang kasunduan sa demonyo. Ibinenta niya ang kaligayahan ng kanyang pamilya para sa isang pekeng seguridad. Nakatira ngayon si Hina sa isang maliit na apartment sa syudad. Ang tseke na ibinigay ni Banyuhay ay hindi niya ginalaw. Nakatago lang ito sa isang sobre. Ang pera ay walang halaga kumpara sa pamilyang nawala sa kanya. Sa gabi, hindi siya makatulog. Naaalala niya ang tawa ng kambal, ang mahiyain na ngiti ni Diwa, ang yakap ni Ulap, at ang unti-unting paglambot ng puso ni Silakbo. At naaalala niya si Banyuhay at ang sakit ng kanyang mga huling salita. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit, nahulog ang isang libro mula sa kanyang bag, ang gardening journal ni Alonsina. Hindi niya namalayang nadala pala niya ito. Binuklat niya ang mga pahina at sa huling pahina, may isang sulat na hindi pamilyar. Isang tila kodigo. May mga numero, pangalan ng bulaklak, at isang pangalan, Del Fuego. Sa ilalim nito, nakasulat ang isang address. Ang bagyo ay sumabog sa 5 araw mula nang umalis si Hina. Paggising ni Banyuhay, isang katok na puno ng pag-aalala ang narinig niya mula sa kanyang pintuan. Si Diwa. Papa, wala si Ate Lakbo. Mabilis na bumangon si Banyuhay. Sa ibabaw ng kama ni Silakbo, may isang maliit na papel. Ang sulat kamay ng kanyang panganay ay nanginginig. Alam kong may tinatago kayo. May narinig ako sa pag-uusap ninyo ni Lola noon. Pupuntahan ko kung sino ang kinatatakutan ni Mama. Isang matinding takot ang bumalot kay Banyuhay. Ang takot na pinilit niyang ibaon sa pamamagitan ng pagpapaalis kay Hina ay narito na, mas malaki at mas totoo. Ang kanyang anak. Ang kanyang anak ay nasa panganib. Nataranta siya. Hindi niya alam ang gagawin. Tumawag sa pulis? Iyon ay lilikha ng iskandalo at maaaring lalong maglagay sa panganib kay Silakbo. Sa gitna ng kanyang pagkasira ng ulo, isa lang ang pangalang pumasok sa kanyang isip. Hinahon. Kinuha niya ang kanyang susi, hindi na nag-abalang magsuklay o magpalit ng damit. Nagmaneho siya na parang baliw, patungo sa syudad, sa address ng apartment na ipinahanap niya para kay Hina bago niya ito paalisin. Nang buksan ni Hina ang pinto, ang nakita niya ay isang wasak na Banyuhay Soliman. Ang bilyonaryong laging kontrolado ang lahat ay naroroon sa harap niya. Ang mga mata ay puno ng luha at desperasyon. Hina. Ang boses nito ay basag, halos hindi marinig. Nawawala si Silakbo. Alam niya ang tungkol sa mga Del Fuego. Sinabi ng mama ko na sila ang may kagagawan sa pagkamatay ni Alonsina. Please, Hina, tulungan mo ako. Ang sakit sa mukha ni Banyuhay ay tila humawa kay Hina. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng sakit ng pagtatabi nito sa kanya.
Ang nakita niya ay isang ama na lubos na nasasaktan. Anong alam na niyo po tungkol sa Del Fuego? Tanong ni Hina at ipinakita kay Banyuhay ang huling pahina ng journal ni Alonsina. Nagulat si Banyuhay. Ang address na ito ang lumang mansyon ng pamilya Del Fuego. Pero bakit nakasulat dito ang pangalan ni Kislap? Biglang nag-isip si Hina. Banyuhay, naaalala niyo ba nung sinabi ng kambal na nakita nila si Kislap na naglagay ng kwintas sa apron ko? Baka hindi niya lang tayo pinagtitripan. Baka siya ang tagahatid ng impormasyon sa Del Fuego. Isang nakakagimbal na realizations ang tumama kay Banyuhay. Kaya pala laging pinipilit ni Mama na maging kami ni Kislap. Baka ginagamit siya ng mga Del Fuego para maging spy. Kaya niya pinagtanggol si Mama. Mabilis nilang iniugnay ang mga piraso, ang mga laging pagbisita ni Kislap, ang kanyang mga pagkakamali, ang kanyang kaalaman sa mga sensitive na impormasyon, at ang matinding pagbabanta ni Doña Puri na huwag magtanong pa tungkol sa Del Fuego. Kailangan nating hanapin si Silakbo, sabi ni Hina. Ang boses ay matatag at puno ng determinasyon. Sa tingin ko, pupuntahan niya ang lugar na kinatatakutan ng mama niyo. Agad silang sumakay sa kotse ni Banyuhay. Habang nagmamaneho, nakikita ni Banyuhay ang mga kalye ng bayan ng mga lihim. Ang dating tirahan ng mga Del Fuego ay isang lumang mansyon sa labas ng bayan na matagal nang iniwan. Nang makarating sila, ang gate ay bahagyang nakabukas. Silakbo! Sigaw ni Banyuhay. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Pumasok sila sa loob. Ang mansyon ay madilim at tahimik. Dito kayo maghintay, sabi ni Banyuhay kay Hina. Baka may mangyaring masama. Hindi, mariing sagot ni Hina. Hindi ko po kayo hahayaang mag-isa. Ito ay tungkol sa pamilya nyo. At ngayon, parte na po ako nito. Pumasok sila sa isang malaking sala. Sa gitna, nakita nila si Silakbo. Nakatayo ito. Hawak ang isang lumang dokumento at nakaharap sa isang lalaki. Isang miyembro ng pamilya Del Fuego, si Senyor Ildefonso Del Fuego, ang pinuno ng kanilang kalaban. At sa tabi nito, nakangiti, ay si Kislap de Oro. Silakbo! Sigaw ni Banyuhay. Lumingon si Silakbo. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Banyuhay, hinahon. Well, sabi ni Senyor Del Fuego. Ang ngiti ay malamig. Akala ko ba ay tinaboy mo na ang babaeng ito? Mukhang nagkamali ka. Bakit niyo ginagawa ito? Tanong ni Banyuhay. Ang boses ay puno ng galit. Kaya ako ginagawa ito dahil ang iyong asawa ay masyadong usisera, sabi ni Del Fuego. May natuklasan siyang hindi dapat malaman ng kahit sino. At dahil doon, nagdusa siya. At ngayon, ang iyong anak ang magbabayad. Nagulantang si Banyuhay. Ang sakit ng katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa isang suntok. Si Kislap, na nakatayo sa tabi ni Del Fuego, ay ngumiti. Sorry, Banyuhay, sabi ni Kislap. Kailangan ko lang gawin ang tama para sa akin. Ang mga Del Fuego ang nagbigay sa akin ng pagkakataon na makapasok sa mundo na pinapangarap ko. Ang mundo na hindi mo kayang ibigay sa akin. Kislap! Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Si Doña Puri. Nakatayo ito sa may pintuan. Ang muka ay putla. Ang mga mata ay puno ng luha. Inilagay mo sa panganib ang apo ko. Sigaw ni Doña Puri. Doña Puri, sabi ni Del Fuego. Ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta. Wala kayong karapatang magsalita. Alam nating lahat ang inyong mga kasalanan. Oh, sabi ni Doña Puri, tumingin ng diretso kay Del Fuego. Alam ko, at alam kong nagkamali ako, pero hindi ko hahayaang saktan mo ang pamilya ko. Sa isang iglap, bumunot si Doña Puri ng isang maliit na pistola
mula sa kanyang bag at itinutok ito kay Del Fuego. Ang lahat ng ito ay matatapos na, sabi ni Doña Puri. Ang boses ay matatag sa kabila ng nanginginig nitong kamay. Hindi na ako magtatago pa. Nagulat ang lahat, lalo na si Banyuhay, ang kanyang ina. Ang babaeng laging nag-aalala sa reputasyon ay handang magsakripisyo ng lahat para sa kanyang pamilya. Sa gitna ng tensyon, sumugod ang mga pulis na naalarma sa tawag ni Hina bago sila pumasok sa loob. Agad na kinubkob ang lugar. Sumuko si Del Fuego. Ngunit si Kislap, sa isang huling desperadong pagtatangka, ay sinubukang tumakas. Nahuli siya agad. Niyakap ni Banyuhay si Silakbo nang mahigpit. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako. Ang sakit, ang galit, ang lahat ng nakabaon na emosyon ay biglang bumulwak. Ang lahat ng mga lihim at kasinungalingan ay lumabas na. At ang pamilya Soliman ay nakatayo sa gitna ng mga wasak na piraso ng kanilang nakaraan. Ang totoo, ang paghilom ay ngayon pa lang magsisimula. Banyuhay Soliman. Ang umaga pagkatapos ng gabi ng kaguluhan ay isang halo ng pagod at katahimikan. Naaresto si Señor Del Fuego at si Kislap de Oro. Ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Alonsina ay lumabas sa publiko at ang pangalan ng pamilya Soliman ay napuno ng eskandalo. Ngunit, sa kauna-unahang pagkakataon, sa mahabang panahon, nakaramdam si Banyuhay ng kalayaan. Ang bigat ng lihim ay nabunot. Sa sala ng Hacienda Silangan, nag-uusap sina Banyuhay at Doña Puri. Ang kanyang ina ay hindi na ang mapagmataas na donya. Siya ay isang matandang babae na puno ng pagsisisi. Ang mga mata ay namumugto. Anak, patawarin mo ako, sabi ni Doña Puri. Ang boses ay mahina. Kinatakutan ko ang mga Del Fuego. Ginulo nila ang buhay ko, ang buong pamilya natin. Ginawa ko ang lahat para protektahan ka. Kahit na ibig sabihin ay kailangan kong magsinungaling sa'yo at pagtaboy kay hinahon. Hindi na po natin kailangang magtago, Ma, sabi ni Banyuhay. At sa kauna-unahang pagkakataon, niyakap niya ang kanyang ina. Isang yakap na puno ng sakit, ng kalungkutan, at ng pagpapatawad. Mahalaga po kayo sa akin, Ma, at sa mga anak ko. Maghihilom din po tayo. Ang mga sumunod na araw ay puno ng pagbabago. Ipinaliwanag ni Banyuhay sa kanyang mga anak ang lahat ng nangyari, ang sakit na dinanas ng kanilang ina, at ang bigat ng lihim na pinasa ng kanilang lola. Hindi madali. May mga luha, may mga tanong, ngunit sa bawat sagot, isang piraso ng kanilang puso ang nahihilom. Gumugol si Banyuhay ng mas maraming oras sa kanyang mga anak. Nagbasa siya ng libro kay Ulap. Naglaro siya ng chess kay Diwa. Nakipag-usap siya sa kambal tungkol sa kanilang mga kalokohan. At kay Silakbo, ang relasyon nila ay nagsimulang maging mas malalim. Nag-usap sila tungkol kay Alonsina, tungkol sa kanyang mga pangarap, at sa sakit ng pagkawala. Nalaman ni Silakbo na hindi siya nag-iisa sa kanyang galit. At sa pag-amin ng kanyang ama, sa sarili niyang kahinaan, nagkaroon siya ng lakas para bumangon. Ngunit may isang tao pa na kailangan niyang kausapin. Pinuntahan niya si Hina sa maliit nitong apartment. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya ito na nakaupo sa isang silya, nagbabasa ng isang libro, ang gardening journal ni Alonsina. Banyuhay, sabi ni Hina. Ang boses ay kalmado, ngunit may bakas ng pag-aalala. Hina, sabi ni Banyuhay, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto kitang pasalamatan sa lahat ng ginawa mo para sa pamilya ko. Hindi lang sa pagtulong mo sa mga bata, kundi sa pagpapakita mo sa akin ng katotohanan. Hindi umimik si Hina. Hinintay niya ang susunod na sasabihin ni Banyuhay. Hindi ko alam kung paano ka babayaran,
Patuloy ni Banyuhay. Ang perang ibinigay ko sa'yo. Iyon ay isang insulto. Wala kang katumbas. Kinuha niya ang kamay ni Hina. Hindi ko na kayang mamuhay nang wala ka sa Hacienda Silangan. Hindi lang bilang yaya o tagapamahala, kundi bilang bahagi ng buhay namin. Tumingin si Hina sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagkalito at may kaunting pag-asa. Hinahon ginhawa, sabi ni Banyuhay. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa mahabang panahon, ngumiti siya ng isang tunay na ngiti. Binuhay mo ang hardin. Inayos mo ang pamilya ko. Hayaan mo naman akong ayusin ang puso mo. Gusto kong ikaw ang maging liwanag ng aming tahanan. Gusto kong ikaw ang maging pamilya ko. Hindi na makapagsalita si Hina. Ang mga salita ni Banyuhay ay tila musika sa kanyang mga tainga. Ang taong ito, na dati ay isang pader ng yelo, ay narito sa harap niya, nagmamakaawa, nagbibigay ng kanyang puso. Niyakap siya ni Hina ng mahigpit. Akala ko po ay kailanman ay hindi ko na mararamdaman ang kaligayahan. Ako rin, Hina. Ako rin, sabi ni Banyuhay, at hinigpitan ng yakap. Pero sabi mo nga, ang bawat bagay ay may kakayahang bumangon muli. Ilang buwan ang lumipas, ang Hacienda Silangan ay muling naging isang tahanan. Ang hardin ay puno na ng namumulaklak na bulaklak, masigla at makulay. Ang mga tawa ng mga bata ay muling umaalingaw-ngaw sa mga pasilyo. Si Doña Puri ay naging mas malumanay na. At kahit si Silakbo ay nakahanap na ng kapayapaan sa kanyang puso. Isang hapon, nakita ni Banyuhay si Hina na nagdidilig ng mga halaman sa hardin kasama ang 5 magkakapatid. Ngayon, hindi na siya isang tagalinis o isang yaya. Siya ay isang katuwang, isang ina, isang pag-asa, ang liwanag. Lumapit siya kay Hina at niyakap ito mula sa likuran. Ang ganda ng hardin, bulong niya sa tainga nito. Ngumiti si Hina at sumandal sa kanya. Hindi lang po ang hardin, ang lahat. Tumingin si Banyuhay sa 5 anak nila na masayang naglalaro sa ilalim ng araw. Tumingin siya kay Hina, ang babaeng naghilom sa kanilang mga puso. Ang pamilya Soliman ay hindi perpekto. Ngunit ngayon, sila ay buo. At iyon, para kay Banyuhay, ay sapat na. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Banyuhay Soliman at Hinahon Ginhawa. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang tungkol sa romansa, kundi sa paghilom, pagtanggap, at paghahanap ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Nagpakita rin ito sa atin na ang yaman ng isang pamilya ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon o sa dami ng kayamanan, kundi sa lalim ng pagmamahalan at pag-unawa. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, sa bawat kabanata, sa bawat luha at ngiti na inyong kasama naming naramdaman. Ang inyong suporta, ang aming inspirasyon. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Ano po ang pinakagusto ninyong bahagi ng kwento? May natutunan po ba kayo mula sa paglalakbay ng pamilya Soliman at ni Hinahon? I-comment nyo lang po sa ibaba ang inyong mga thoughts at reactions. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share po ninyo sa inyong mga kaibigan at pamilya, at syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang nakakaantig na audio drama love stories. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.